sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano? Kukoy, mag-isip ka. Malaking grasa ito lumalapit sa'yo. No? Gusto ko na magbagong buhay, Perry. Sana maunawaan mo ko. At sana, ganun din ang gawin mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong nabuhay sa kadiliman. Mayroon pa kayang daan sa kanilang kaliwanagan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Kokoy sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosa, bakit hindi ka pa matulog? Ayaw mo bang maagang umalis dito bukas? Excited ka na lumaya, Beroy, ha? Oo naman. Inip na ako dito. At sobrang hirap. Sa bagay, totoo yan. Maraming hirap ang naranasan natin sa 5 taon natin pagkakakulong dito. Eh ikaw, hindi ka ba excited dahil malaya na tayo? Masaya ako na kinakabahan. Bakit naman? Matagal ko nang hindi nakikita pamilya ko. Hindi ko alam kung daratnan ko pa ba sila o hindi na. Pareho lang naman tayo eh. Wala na rin kasi akong balita sa pamilya ko. Ay, Koy, ibigay mo naman sa akin ang address mo para magkita pa rin tayo. Nay! Kokoy! Naku anak, malaya ka na! Opo, Inay. Sa wakas nakalaya rin ako. Salamat sa Diyos! Pasensya ka na nga pala, anak, ha? Matagal ako hindi nakapunta sa'yo. Eh, paano? Hirap din kasi kami ng ate mo. Naunawaan ko po yun. At patawad pong muli sa mga kasalanang ginawa ko. Kalimutan na natin yun, anak. Sana lang ngayong malaya ka na, makapagbagong buhay ka na. Pangako, Inay. Iaayos ko na ang buhay ko. Sila Tessie nga pala. Nariyan pa ho ba sila? Eh, anak, wala na sila dito eh. Ilang taon na rin silang kinuha ni Balaing Ingo. Kaya pala, nawala na ako ng balita sa kanila. Hindi ko naman masisisi si Tessie. Sumama sa tatay niya. Akong nagkulang at nagpabaya sa kanila. Tessie, may sulat ika mo sa iyo si Balaing Nita. Opo, Itay. Ano ang sabi niya? Nakalaya na raw ho at nasa kanila si Kokoy. Talaga po, Nay? Malaya na po si Itay? Mukhang tuwan-tuwa ka dyan, Isa. Kasi po, Lolo Ingo, namimiss ko na po si Itay. Matagal ko na po siyang hindi nakikita. Hindi na kayo dapat makipagkita pa sa taong yun. Itay, Uy, totoo naman ah. Hindi siya naging mabuti sa inyo. Nakulong siya dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot. Baka naman po, magbago na si Itay ngayon, Lolo Ingo. Hindi kayo nakititiyak. Kaya huwag niyo ilagay ang sarili niyo sa panganib. Huwag kayong makipagkita sa kanya. Huwag niyo na sagutin pa ang sulat ni Balaing Nita. Magtitinda ka ng fishball at sa malamig, anak. Opo, Nay.
Gagamitin kong puhunan itong kaunting pera ko. Susubukin ko ring magtinda ng pritong manok. Mabuti may pera ka. Kita ko ito sa mga livelihood project na ginawa namin sa kulungan. Naisip ko, magagamit ko ito para kumita ako rito sa labas kahit papano. Oh, matutuwa ang ate mo pag nalaman ang balak mo. Ito na lang ho kasing naisip kong paraan, Nay, para kumita ako. Nang hindi nagiging hadlang ang pagiging dati kong pilanggo. Ay, sige. Gawin mo yan, anak. At susuportahan ka namin sa iyong pagbabagong buhay. Kokoy, pagtitinda pala ng fishball sa malamig at pritong manok ang pinagkakakitaan mo dito. Oo, Beloy. O, kumusta naman? Ayos na ayos. 4 na nga ang pwesto ko eh. Yung 3, kapatid ko at mga pinsan ang nag-aasikaso. At itong pinakabagong pwesto ko, ako naman. Pero ang hirap, di ba? Hindi madali ang pag-iipon. Talaga namang walang madaling trabaho. Koy, sumama ka na lang sa akin. Kikita ka ng malaki dito. At makukuha mo na ang iyong mag-ina. Ano yan, Beloy? Huwag mo sabing bumalik ka na naman sa masamang gawain. Ito lang ang trabaho maaaring kumita ng malaki. Huwag kang mag-alala. Hindi na droga ito eh. Mga bahay sanlaan ang nanakaw natin. Ha? Beloy, kaibigan kita. Uy, Nagkalapit tayo sa kulungan. Pero pasensya na. Hindi na ako maaaring sumama sa'yo. ano? Koy, mag-isip ka. Malaking grasya itong lumalapit sa'yo. Gusto ko nang magbagong buhay, pare. Naku, Sana maunawaan mo ko. At sana, ganun din ang gawin mo. Mapapahamak ka na naman kapag pinasok mo yan. Salamat naman at hindi ka nagpasulsol sa kaibigan mong yun, anak. Pinagsisisihan ko na ko talaga ang pagtaha ko noon sa maling landas, Sinay. Tama yun. Makontento ko na lamang sa kita mo rito. May ipon na naman ho ako eh. At pagka natapos ko nang ipaayos ang bahay namin ni Tessie, susunduin ko ng aking magina. At sana lang tanggapin pa nila ako. Ikaw nga ba? Kokoy? Ako nga, Tessie. Malaya na ako. Matagal na. Alam ko. Natanggap namin ang sulat ni Nanay Nita. Kaya lang, minawalan kami ni Itay na sagutin yun. Kasi, baka raw, hindi ka pa rin nagbabago. Naunawaan ko siya. Pinrotektahan lang kayo ni Tatay Ingo. Kumusta nga pala siya? At ang ating anak? Tay, Ah, nandito po ako. Shanice! Anak! Kumusta na po kaya, Tay? Nagbagong buhay na ang tatay mo, anak. May 4 na nga akong tindahan ng mga pritong manok sa Manila. At maayos na rin ang bahay natin. talaga, Kokoy? Oo, Tessie. At naparito ako para humingi ng tawad sa inyo. At sunduin na rin kayo. Pero paano po si Lolo Ingo? Na-stroke po siya. Inaalagaan at ipinagagamot po namin siya ni Inay. Tsaka hindi ko pwedeng iwan si Itay. Siya ang naging kaagapay ko ng mahabang panahon. Naiintindihan ko, Tessie. Kung gusto nyo, isama natin siya. Maluwag naman ang bahay natin. Doon na rin natin siya ipagamot. Talaga po, Itay? Payag kayo? Oo, anak. Para makabawi naman ako sa inyong lahat. O Kokoy, ayos ko na yung panlima nating tindahan. Pwede na tayo magsimula bukas. Sabi nga ni Janice, tutulungan niya ako doon. Buti. Oh,
Bakit malungkot ka? Bumutong hininga ka pa. May problema ba? Wala, Tessie. Nalungkot lang ako sa nabalitaan ko. Bakit ano yun? Yung kaibigan ko si Beloy. Oh, Yung sinabi ko sa iyo na naging kaibigan ko sa kulungan at kasabay kong lumaya. oh bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala na siya. Napatay daw ng mga responding pulis Ha? habang nagnanakaw sila sa isang pawn shop. Oy, sayang. Binigyan na nga siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay. Hindi pa niya ginamit. Sinabihan ko naman siya. Pero hindi siya nakinig. Binabati ka namin, Janice, anak. Thank you po, Itay. Isa ka ng ganap na accountant ngayon, Janice. Opo, Nay. At mas matutulungan ko na kayo ngayon sa business natin. Sinong mag-aakala na ang isang dating pusher na katulad ko ay isa ng negosyante ngayon? At may anak pang professional, ha? Alam mo, Kokoy, yun ay dahil nagbagong buhay ka. Oo. Kaya natagpuan mo ng lubos ang kaliwanagan. Ang Diyos ay mahabagin. Sa lingkod niyang siya ay hahanapin. Muli siyang pagpapalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.